sana nagsugod. Ano pa rin ang sobat? Ito pa rin. Last month sila nagkali niya. Last month lang? Oh. Isa-isa na tila nabibisto ang mga maanomalyang proyekto. Sa Zamboanga City, paso na rin ang kontrata pero ang gusali ginagawa pa. Ang iba naman, inabandona na. Milyon-milyong piso ang nakalaang pondo, pero tila palpak ang trabaho. Sino kaya ang umano'y salarin ang itinuturo? Mga diskaya pa rin. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Maranao, mapipiya agabi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, ilang infrastructure projects sa Zamboanga City. Abandonado at usad pagong ang mga may hawak, diskaya na naman. 73 sasakyan ng mag-asawang diskaya pina-freeze na ng AMLAC. Saldico at Martin Romualdez ipatatawag na ng Senate Blue Ribbon Committee. Senador Bato de la Rosa may hamon kay Ko. 3 chopper ni Saldico tinangkaraw i-deregister at ibenta. Mga asset ng dating kongresista, hahabulin ng gobyerno ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Hinihinalang bagman ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu nagbitiw bilang independent director ng Altus Property Ventures. Pero Malacanang wala umanong balak na siya isibakin bilang special envoy to China. Maglabas daw ng resibo. Malacanang pumalag sa mga banat ni Senador Chis Escudero kay Leyte Representative Martin Romualdez. Pero hindi raw nito ipinagtatanggol ang dating speaker. At matapos ang halos 2 dekada power couple, Nicole Kidman at Keith Urban naghiwalay na. Diskaya na naman, ilang mga proyekto na hawak ng kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control ang hindi umano mapakinabangan sa Zamboanga City. Inabando na raw kasi ang ilan sa mga ito. Ang iba naman, usad pagong ang trabaho. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado. Tunog ng mga drilling machine ang maririnig sa gusaling ito, ang Zamboanga Convention Center sa Barangay Pasunangka. Sa kabila ng laki at lawak ng gusali, mapapansin na tila kakaunti lang ang nagtatrabaho dito. Ang Alpine Omega General Contractor ang isa sa mga kumpanya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang may hawak sa rehabilitasyon ng Zamboanga Convention Center. Higit 117 million pesos ang contract cost ng proyekto na sinimulan dapat noong December 3, 2024 at matatapos sana ngayong Oktubre. Pero halos wala pang 20% ang progress ng proyekto sa ngayon. Well, kung titingnan natin sa trabaho, yung output nila, talagang hindi. But isa din ito sa subject sa next dialogue namin. It's a separate dialogue. Dito talaga tututok sa convention center. Kasi, alam mo, kasamang RJ, itong convention center ay pamamayari na ito ng city government. Ayon sa DPWH-9, Mayo nitong taon lang na umpisahan ang proyekto. Naglabas kasi sila ng work suspension order para kumuha at iproseso ang mga permit at clearance mula sa lokal na pamahalaan. Nagkaroon din daw ng joint inventory ng mga nakaimbak na mga materyales sa gusali na naging quarantine facility ng COVID patients.
December 27, 2025 ang bagong contract expiration date ng proyekto. Pero dahil sa bagal ng trabaho, malabong matatapos ito sa itinakdang oras. Mula 2017 hanggang ngayong taon, aabot sa 8 proyekto ang hawak ng mga kumpanya ng Diskaya Couple sa Zamboanga City. Humigit kalahating bilyong piso ang total contract cost ng mga proyektong ito. 3 ang completed at 1 naman ay na-terminate. Sa 4 na ongoing projects, 2 dito ay lumampas na sa contract expiration date. Pero hindi pa 100% completed. Isa na rito ang higit 95 million peso construction of detention tank and pumping station sa sentro ng lungsod na July 11, 2025 ang contract expiration date. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Ano sana nagsugod? Ano sa rin nagsugod? Ito pa rin, last month sila nagkali niya. Last month lang? Oh. Itong mitigation project dito sa Barangay Pasunangka ang isa sa mga 4 na ongoing projects ng mga kumpanya na hawak ng Diskaya Couple dito sa Zamboanga City. Pero ayon sa isang mataas na opisyal ng DPWH-9, isa rin ito sa mga proyekto na iti-terminate ang kontrata kasunod ng investigasyon sa mga flood control projects. Ayon naman kay Zamboanga City Councilor Dan Vicente, chairperson ng Committee on Public Works, humiling na sila sa Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan din ang mga proyektong hawak ng Diskaya Couple sa Zamboanga City. Importante sa mga Zamboangueños ang mga proyektong ito dahil halos taon-taon ding lumulubog sa baha ang ilan sa mga barangay sa lungsod. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionario News Channel, Zamboanga City. Ramdam na raw nina Sara at Curly Diskaya ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa kanilang bank accounts. Sumipot ang mag-asawa sa investigasyon ng ICI ngayong araw. Ang detalye sa Agenda Report ni Just Ignacio. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa ICI ang tinaguriang flood control royalty na sina Curly at Sara Diskaya. Ipinatawag sila ng komisyon para sa ika-6 na pagdinig nito sa flood control scandal. Dumating din si BIR Commissioner Romeo Lamagi Jr. para pag-usapan niya ang potential tax consequences ng lahat ng iniimbestigahan. Magsasampaan niya sila ng criminal complaint kapag may nakita silang tax deficiencies. We will coordinate and see how yung investigation, yung mga information din na nakukuha nila. Ayon kay Lumagi, marami na rin nakuhang impormasyon ng BIR. Pero patuloy pa rin ang anyay comprehensive audit ng ahensya. Mag-aalas 3 ng hapon umalis mula sa ICI ang mga Diskaya. Wala na akong tinatag about money, about the particular persons, banggit sa affidavit, kung ano yung transaction, ano yung history. Tell all na kami lahat. Ayon din kay Attorney Cornelio Samaniego, financially constrained na ang mag-asawa matapos ipa-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts. Nakatakdang bumalik sa ICI ang mga Diskaya sa susunod na linggo. Para sa Agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Bukod sa bank accounts, frozen na rin ang 73 sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Suspetsang binili ang mga ito gamit ang kickback sa DPWH projects. Sa dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, 23 sa nasabing bilang ay luxury models, kasama ang Rolls Royce na may kasamang payong. At dahil mas type down ng mga Diskaya ang rare editions, tinatayang nasa 250 million pesos ang halaga ng frozen assets. Hindi naman kasama rito ang ilang sasakyan na flinex ng mag-asawa sa mga vlog tulad ng Mercedes Maybach, Mercedes-Benz G500 at Range Rover Autobiography. Kapansin-pansin namang karamihan sa mga luxury car na bili nila sa second half ng Duterte administration. Nagbitiw man sa Kongreso ay hindi pa rin ligtas si Saldico. Kailangan pa rin daw niyang humarap sa investigasyon ng Senado. Narito ang Agenda Report ni Hannah T. Iimbitahan na sina dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez para lumitaw sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon yan mismo sa chairperson nitong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson.
At dahil out of the country si Ko, sakaling hindi siya sumipot, mag-i-issue sila ng sabina at show cause order sa dating kongresista. Kapag hindi satisfactory ang paliwanag, saka siya i-contempt at i-issuehan ng warrant of arrest. Nakaladkad si Ko sa Senate probe matapos madiskubring nasa likod umano siya ng billions worth of insertions at tumanggap din ng kickback sa mga anomalya sa flood control. Para kay Romualdez, idadaan daw ang imbitasyon kay House Speaker Bogie D bilang pagrespeto sa interparliamentary courtesy. Kasama rin si Romualdez sa mga akusado sa pagtanggap umano ng mga kickback. Inakusahan din siya ni Senator Cheese Escudero na anyay nasa likod ng sarsuela at di umano'y script para siraan ang mga senador na dawit din sa flood control scandal. Wala pang official date ang susunod na pagdinig, pero paglilinaw ni Lacson, kailangang silipin ang anumang mahahalagang ebidensyang makakalap nila. Masakit man daw na nakaladkad ang mga kapwa mambabatas, hindi raw pwedeng ihinto ang Senate probe dahil baka isipin ng iba na may pinagtatakpan siya. Hindi naman sapat para kay Senator Bato de la Rosa ang pagbibitiw ni Ko. Hinamon niya ang dating mambabatas na umuwi na para harapin ang mga paratang. Kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Para kay de la Rosa, flight is an indication of guilt. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Posible nang ituring na hugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tatlong choppers na pagmamayari umano ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Yan ang napag-alaman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. At may standing order na ang CAAP, lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Co ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng 36 million US dollars at dalawang Augusta Westland AW1398 na 16 million US dollars each. Kasalukuyang nakabinbin sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na duda siyang uuwi pa voluntarily si Co at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Isa si Co sa top beneficiaries umano ng flood control anomalies at budget insertions. Umuwi man o hindi, hahabulin daw ng gobyerno ang assets ni Co. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman, we will ask for the freezing of all these assets, bank accounts, real property, air assets, potential sea assets, land assets, mga sasakyan. Lahat yun kailangan habulin. Samantala, opisyal nang nanumpa ang mga bagong talagang undersecretary ng DPWH. Sina Aray Perez bilang bagong USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr. bilang USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III bilang USEC sa Office of the Secretary. At Samuel Torgano bilang USEC for Legal Services. Sila ang tinaguriang clean-up crew ni Secretary Dizon sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Tinawag na sarsuela lang ni Senator Cheese Escudero ang investigasyon ng Kamara sa flood control scandal. Kunin natin ang sagot dito ng co-chair ng House Infrastructure Committee na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Congressman Ridon, magandang gabi po sa inyo. Gabi, maraming salamat po sa pagtawag. You're welcome, sir. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni Senator Cheese Escudero na sarsuela lang ito, script ni dating Speaker Martin Romualdez para ilihis yung issue mula sa mga congressman at dalin sa mga senador?
Well, una sa lahat, hindi ko maintindihan kung ano yung pinagsasabi ni Senator Cheese, no? Kasi una sa lahat, wala akong script yung House Infrastructure Committee laban sa kanya or kung sino man ng senador. Kasi kung meron ng script, sa totoo lang, dapat sinalang na ho namin agad si Undersecretary Roberto Bernardo na talaga nagtuturo doon sa kanya pong kaibigan na si Maynard Wu na pinagbagsakan daw po ng kickback para sa flood control projects. No? So, yun yung una. Pangalawa, hindi na namin pinagplanuhan yung pong pagsasalita ni Bryce Fernandez kasi second hearing na po eh. Sinalang po si Bryce na nagtuturo po doon sa dalawang senador na sangkot po sa Bulacan na flood control corruption scandal. No? So dapat sa unang-una pa lang ho, sinalang na ho namin sila pero hindi ho namin yung ginawa. At nagrereklamo si Senator Cheese. No? Sabi niya, yun daw ho campaign donation daw ni Lawrence Lubiano. Lahat naman daw, meron daw pong gano'n. Pero kailangan din ho natin maglinaw. Kung meron pong script, ang sinasabi niya ba, si Congressman Chel Jokno, premyadong abogado, mataas ang integridad sa publiko, kasama sa script na ganito? Tingin ko po hindi. Kaya ang pagtingin namin nakakatawa at hindi po kapanipaniwala yung binabanggit po ni Senator Cheese. Balikan ko lang, Congressman Redon, yung una niyong sinabi. Kung ganun din, sabi niyo, isa sa dapat na una niyong ginawa ay imbitahan si Yusek Bernardo. Why didn't you invite him siguro at the first or the second hearing? Well, una sa lahat, ano ho yan? It's an unraveling of the witnesses eh. Di ba? So, you have to go to the first witness na talagang magbibigay ng mga salaysay. And yung talagang pinagsimulan ho niyan, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara. No? So, kumbaga, there was no reason at that point on the second hearing na isa lang pa po si Undersecretary Bernardo. Yung trigger naman po for him to be able to speak in the Blue Ribbon Committee was not our hearing, but it was the confession of Henry Alcantara in that Senate Blue Ribbon Committee. So, kumbaga, there was no reason for him to be invited to our proceedings at that point. Dahil hindi pa nababanggit talaga yung pangalan ni Yusek Bernardo doon sa inyong pagdinig. Ilan ho yung naging pagdinig sa House? Sorry, pakiulit pa, ma'am. Ilan po ang naging pagdinig ninyo dalawa sa infra? po. Dalawa po yung lang po. pagdinig. Yes. And I do recall, Congressman, na nag-usap po tayo. Bakit ho hindi nagkaroon ng follow-up ang inyong hearing? Well, ito po ay sinuspindi na ho namin dahil tumatakbo na ho yung ICI eh. No? So, indefinitely suspended na po ito to give way to a full and impartial proceedings po of the Independent Commission for Infrastructure. Right. But I do recall that wala pang ICI noon. Wala pang desisyon noon na itigil yung inyong infra committee hearing. Pero nagtagal po eh. Nung tinanong ko po kayo, kailan ang susunod na hearing, ang sabi niyo wala pa. It took about, I don't know, this is not very specific, sir, but maybe 7 to 10 days thereafter na mabuo ang ICI. Bakit ho hindi ninyo kaagad isinunod yung pangatlong hearing? Well, ang totoo, syempre, nagbubuo din ho kami pa ng mga ebidensya, dokumento, like what we were stating, and in our conversation also, parang we were wrapping up Bulacan and we were going to new areas already like Benguete and Rocknetting. So we had to be able to complete all the documentation. Pero syempre, it was a continuing conversation with the committee chairs on making a decision kung magtutuloy ba tayo o hindi. Lalo tigit at that point, like I think as last week, talagang tumatakbo na ho, nagpapatawag na ho ng mga witnesses and resource persons yung po ICI. So, yung sa Bulacan, Congressman, yung sinabi niyo po sa Bulacan, ano po? Kasi pwede hong magsanga-sana yon na ipatawag din yung mga congressman doon sa Bulacan. Di ho ba 6 or 7 districts of Bulacan? So that malalaman natin kung sila nga ba ay proponent, ano ang kanilang naging parte dito sa tinawag ni Senator Ping Lacson na most notorious sa flood control province. Tama po yun, pero to be very clear, yung pong pangalan ng mga kongresista po, yung tatlong mga kongresista, hindi po yan nabanggit during our proceedings eh. Nabanggit po yan sa Blue Ribbon, not in our proceedings. No? And we were very focused on yung ano po talaga, yung ghost projects firstly, and second, yung pong mga binabanggit po na talaga pong bigayan po ng napakaraming pera dito po sa mga tao po ng DPWH. Sapat na ho ba para sa inyo yung pagbibitiw ni Zaldico? Well, I think, syempre, it's the first step, yung pong pag-alis niya sa Kongreso. Pero pangalawa, at I think ito naman yung sinasabi ng Kongreso at kahit po ng palasyo ngayong araw na ito, former Congressman Zaldico will still have to face all the charges and cases that will be filed against him in the Philippines. No? So, however that will be, inaantay din ho natin kung paano ho yung pagtakbo talaga ng DOJ, NBI, Ombudsman filing against him. Particularly related po, yung sa binabanggit ito, I think kahapon, doon po sa mga Mindoro,
substandard projects allegedly. Oriental Mindoro. Sir, did you think that babalik ho si Congressman Zaldico dito sa Pilipinas? Because I do recall you were saying that inimbitahan na po ng komite si Congressman Zaldico. I do recall when we talked about 3-4 days, 5 days prior to our conversation. Did you think may plano pa siyang bumalik? Did you think he was going to resign, sir? No, I didn't expect that he would resign, no? Kasi syempre, by resigning, he would lose the protection of the House, eh. Hindi ba? Ibig sabihin, like what Senator Lacson had stated already today, I think, he has lost yung pong privilege po na interparliamentary courtesy, eh. So, ibig sabihin, he will be asked to actually attend. If he fails to attend, then a subpoena will be issued against him. No, so we will see how that will actually be undertaken kasi parang ang status na ho niya talaga basically hindi na ho siya member of the House, no. So yung courtesies will not be implemented on him anymore. Do you think he's going to come home and face the charges against him once they are filed? I don't know. I haven't spoken to him. I haven't seen him for some time, no. So I can only base on what he had stated that he has an intent to return. So as to the timeline for that, I'm not quite certain as to when that will be. And dito po sa kanyang pag-resign, diyan po sa House of Representatives, does this somehow, makakatulong ho kaya ito dito sa mga nagiging akusasyon laban sa kanya na parte ng Kongreso na posibleng yung buong Kongreso ay na-damage o naapektuhan dahil sa mga akusasyon laban kay Congressman Zaldico? Well, siyempre, I think it's one step forward, no, to restoring trust to both houses of Congress. But I think what is most important for the public at this point is for actual personalities to face charges, eh. So may makasuhan po talaga at may mapanagot po rito. So I think ang bola ay nasa ICI, ang bola po ay nasa mga law enforcement agencies na po natin at this point as to how they will be actually file airtight cases against all the personalities tamaan na po involved. kung sinong dapat tamaan. I think yung most talaga yung pinaka, and to be very fair to the Senate po, sila ho yung nag-unravel nung hindi legislator po yung involved, eh. Yung pong within the executive kickbacks, hindi ba? So yan po yung I think binabantayan din po ng mga kababayan natin, yung pong intervention po nung isang Department of Education Undersecretary and talking to Undersecretary Bernardo for a 15% kickbacks on unprogrammed appropriations, no? So I think that is something that we had never seen that. So hats off to Senator Lacson for this. Maraming salamat po sa inyong oras, Bicol, Saro, Party List Representative Terry Redon. Salamat. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang presscon sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Kikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no? Na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan.
Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army reservist. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Agad din pinawi ni Defense Chief Gibo Teodoro ang umano'y banta laban sa administrasyon. Giyit ni Teodoro, walang planong pag-aaklas sa hanay ng AFP sa kabila ng mga corruption scandal na hinaharap ngayon ng bansa. Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ang military, hindi maganda ang kinalalabasan? Aminado si Teodoro na may sumusulsol sa ibang mga miyembro ng AFP pero malabo raw nila itong patulan. Git niya hindi militar ang sagot sa maraming bagay. Ang retired uniform personnel may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yun, hindi mangyayari yun. It remains supportive of the Constitution, naturally, and the chain of command is very important, no? And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences with military interventionism, and I think the country has learned, should have learned its lesson. May mga dating pulis na galit sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Yan naman ang sagot ni Senador Bato de la Rosa tungkol sa mga kung may banta ba ngayon laban sa Marcos Jr. Administration. Ayon sa dating PNP chief, kailangan ng masolusyonan ang katiwalian bago ito lumala. Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, kung hindi yan ma-address, kakaproblema tayo dyan. Malacanang pumalag sa mga banat ni Senador Chis Escudero kay Leyte Representative Martin Romualdez. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Target tapusin ng Kamara ang budget deliberations ngayong linggo sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Kabilang sa mga tatalakayin ngayong araw ang budget ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. So tuloy-tuloy ba rin ba, Joan, ang kanilang budget deliberations? At saka ano-anong mga ahensya na ang sumalang sa plenaryo? Corina, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang plenary deliberations ng Kamara sa House Bill 4058 ngayong araw na nagsimula nga kaninang alas 10 ng umaga. Sa ngayon ay 5 ahensya pa lang ang tapos ng sumalang sa plenaryo, kabilang na nga rito ang ongoing sa ngayon na Department of Environment and Natural Resources. Nakatakda ring pag-usapan ngayong araw ang 2026 proposed budget ng Office of the Vice President, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito sumasalang sa plenaryo. Kaya habang ongoing ang plenary debates ay nagsagawa na rin ng mga press conference ang iilang mga kongresista ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa proposed 2026 national budget. Ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, accountability, lalo na mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito sa issue ng unprogrammed appropriations na ilang beses din na pag-usapan sa plenaryo, na ayon kay Tino ay inabuso ng kasalukuyang administrasyon. Anya, nasa 3,700 na infrastructure projects ang inaprubahan ni PBBM mula 2023 hanggang 2024 na nagkakahalagang 214.4 billion pesos. Pag ina-approve ang unprogrammed appropriations, lump sum amounts lang po yan, lump sum. No? Ibig sabihin, walang itemized or line-by-line breakdown kung saan gagamitin ito. No? Basta aprubahan lang yung amount, tapos, kailan magkakaroon ng breakdown? During the budget execution stage. Ang executive ang magpupuno, no? Maglalagay ng laman dun sa unprogrammed appropriations. Ayon rin daw sa datos ng DBM, nakatanggap ng 61.4 billion pesos in unprogrammed appropriations ang DPWH noong 2023. 153 billion pesos naman ang natanggap nito noong taong 2024. At ang nakatanggap naman daw ng malaking porsyento ng mga nasabing budget, Region 3, Region 4B, Region 5 at Region 7, na hotspot din ng mga maanumalyang flood control project. Kaya ang panawagan po natin, hamon kay Pangulong Marcos Jr. mismo, ay una, aminin, no, ang kanyang naging papel, no, sa pag-aproba ng mga karagdagang proyektong ito, mahigit 3,000 mula sa kanyang presidential pork barrel. In the end, it is only the President's discretion, no, that will determine kung paano ginagamit ang unprogrammed appropriations. Ayon sa naunang inilabas na kalendaryo ng Kamara, nakatakda nga nilang tapusin ang lahat ng budget deliberations ngayong linggo. At sa darating na October 10 naman, gaganapin ang period of amendments. Pero bukas raw ang Kamara na i-extend ang kanilang plenary debates ng isa pang linggo. Ayon ito mismo kay House Speaker Boji D sa isang panayam kanina sa radyo. Balak raw nitong ikonsulta sa mga miyembro ng Kamara kung nararapat pa bang habaan ang panahon ng kanilang pagbusisi sa proposed budgets ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At kung ano man daw ang kanilang magiging desisyon, sisiguraduhin daw nila na magiging orderly, clean at accountable ang maaaprubahang 2026 national budget. Sa ngayon nga, Corina, ongoing pa rin itong plenary debates dito sa Kamara at inaasahang sasalang pa ang DSWD, DICT, DOLE, DILG at CSC. Kaya mukhang overtime na naman ang ating mga mambabatas dito sa Batasang Pambansa para nga busisiin itong mga budget na pinopropose ng iba't ibang ahensya. Corina. Mukhang mag-overtime kayo dyan. Hanggang mga anong oras sila natatapos, John?
Usually, Corina, inaabot talaga sila ng madaling araw. Kung matatandaan ko, kung tama yung memory ko, nung unang araw ng plenary debates nila, umabot sila ng mga hanggang alas 2 ng madaling araw. At ng mga sumunod na mga araw ay nasa mga 3 a.m. bago sila nag-adjourn at pagkatapos nga ay balik na naman sila dito ng alas 9 o alas 10 ng umaga, same day, para ipagpatuloy na naman itong mga plenary debates nila. Corina. So balak nilang mag-extend. Ano nga ba ang deadline para sa approval of the 2026 budget? Corina, tulad nung nabanggit ko kanina, sinisikap talaga nilang matapos within this week itong plenary debates nila dahil by October 10 ay dapat ay mag-a-adjourn na itong Kamara at para ma-forward na nga itong sa parte ng Kamara, ma-forward na itong House Bill 4058. So sa ngayon ay pag-uusapan pa raw nila kung kinakailangan pa bang habaan yung panahon ng pagbusisi dahil nga maraming naging issue nitong mga nakaraang araw at meron ngang itong 255 billion from DPWH na niredistribute sa iba't ibang mga ahensya na tatalakayin din sa mga susunod pang plenary debates in the next coming days. Corina. Okay, maraming salamat. Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Hindi pa tapos ang bangayan sa pagitan ni VP Sara at ng Malacanang. Pero ang palasyo, binubueltohan na rin si Senador Francis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Agad pinalaga ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Dagdag ni Undersecretary Claire Castro, lahat ng mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty at susundin kung ano ang ituturo ng ebidensya. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating House Speaker. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, matagal na raw siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang House Speaker pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Mas tumindi raw ito matapos ang Delaware Court ruling kung saan nabanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buwelta ng palasyo, At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas? paalala ng palasyo, huwag ibahid ni VP Sara sa Pangulo ang mga nangyayaring maanumalya ngayon, lalo pat ito ang nangunguna sa pag-imbestiga at pagsisiwalat sa maanumalyang flood control projects. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Pinag-aaralan na ng DOJ ang posibleng liabilities ni former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, malaki ang maaaring kaugnayan ni Romualdez sa flood control scandal, lalo na't sentro ng mga akusasyon si dating House Committee on Appropriations Chair Zaldi Co bilang isang dati ring anyang kongresista. Alam niyang itinatalaga bilang Appropriations Committee Chairman ang most trusted ng House Speaker. Nanindigan si Remulla na walang kaibigan sa investigasyon at handa silang panagutin sino man ang ituturo ng ebidensya. Nagbitiw bilang independent director ng Altus Property Ventures ang umano'y bagman at business partner ni Senador Chis Escudero. Personal na dahilan ang itinuturo ni Maynard Ngu na nagsilbi sa posisyon mula 2020. Bukod dito, siya rin ang founder ng Cherry Mobile, co-owner ng Cork Wine Bar sa Taguig at special envoy to China for trade and investment. Ayon sa source ng Billionario.com,
wala pang balak ang Malacanang na si Bakin Singu sa kabila ng pagkakadawit nito sa flood control scandal. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakipagkita siya kay Ngu at Escudero sa Cork Wine Bar para talakayin ang umano'y 160 million pesos na kickback. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin yan ni Senador Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure, posible ring maharap sa isang kasong kriminal si Senator Francis Chis Escudero sa Commission on Elections. Sa pinakauling update kasi ng investigasyon ng poll body, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tapos na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022. Ayon kay Chairman Garcia, susulat na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanyang naging pagtanggap ng donasyon. Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan ipinigbabawal ang pagbibigay at pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya o individual na may existing contract sa gobyerno. Hindi lang po yung nagbigay, kung hindi daw po yung nagsulisit o yung tumanggap ng naturang donasyon o contribution. Makikita niyo po yung punishment doon po sa mismong Section 263 to 264 ng Omnibus Election Code na kung saan naman nakalagay na ito ay isang election offense. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng campaign donation. Bukod pa riyan ang perpetual disqualification from holding public office. Hinihintay na rin ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa higit 50 kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify kung ang mga nag-donate ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May hawak na karagdagang ebidensya ang DOJ kaugnay ng missing Sabongeros case. Nagsumite ang PNP-CIDG ng 5 flash drives at bagong witness affidavits na layong mapalakas ang kaso ng pamilya ng mga biktima. Kasabay nito, tiniyak ng PNP na mananatiling committed ang kanilang hanay sa pagkamit na hustisya. Una nang hinainan ng murder at kidnapping complaints sina bilyonaryo gambling kingpin Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at iba pa. Nananatiling hamon sa gobyerno ang laban kontra illegal online gambling. Bukod kasi sa easily accessible ito, hosted din ang websites abroad. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. May 1,610 na illegal online gambling sites sa Pilipinas ngayon, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. May nakita rin ang CICC na 146 websites na link sa e-sabong sa kabila ng pagbaban dito ng gobyerno. We've taken down around more than 10,000 sites. Marami sa mga naglalaro sa illegal online gambling sites ay hindi umano nababayaran ng kanilang mga panalo. Sa ngayon, dinidismantle o dinideactivate na ng CICC ang mga websites na ito. May case build-up na rin sa kanilang mga nahuhuling website operators. Ayon sa CICC at Digital Pinoys, marami pa ang hindi na-take down. Marami kasi rito, may mirror sites na nakaabang. Once na ma-take down po natin itong mga illegal sites kasama yung mga mirror sites, ay mapapabagal po natin yung kanilang operasyon. Ang problema, naglipa na ang illegal gambling sites sa social media na madaling ma-access ng tao, pati ng mga menor de edad. Marami pa kasing mga influencer ang nag-i-endorso nito. Without the influencers, hindi yun sila maglalaro. So part sila nung kakasuhan natin ng syndicated estafa or kung maraming naglaro because of them, large-scale estafa.
Ang dating endorser na si Sach Laparan, pinagsisisihan na raw ang nagawa niya. Nakaka-guilty rin po talaga siya. At dahil nga sa laki ng influence namin sa mga tao, marami din talaga nahihikayat na maglaro sa mga illegal sites. So, andito po kami para hikayatin yung mga co-influencers po namin, mga tao na always play responsibly. Hamon din para sa CICC na ang host ng marami sa mga illegal gambling sites ay nasa ibang bansa, kaya't mahirap silang mahuli. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pastor Apollo Kibuloy sinugod sa ospital dahil sa pneumonia. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth. Tandang Sora naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis naman ang kabilang lane. Sumuko na sa NBI ang isa sa mga whistleblower sa Barayuga murder case. Bumuo na rin ang tracker team ang PNP para maaresto ang iba pang mga suspect. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sumuko na sa NBI si Nelson Mariano, isa sa 5 personalidad na subject sa arrest warrant na inilabas ng Mandaluyong City Regional Trial Court kaugnay sa pamamaslang kay dating PCSO Board Secretary at retired Police General Wesley Barayuga. We should take note na ang mga involved na personalidad dito ay mga kapulisan din na matataas ang rango. So para sa neutrality, much better na in the meantime na hindi pa nahuhuli yung ibang mga akusado, sa NBI muna siya ma-detain. Setyembre noong nakaraang taon nang humarap sa extrajudicial killings investigation ng House Quad Committee si Mariano. Kasama niya ang nooy Police Lieutenant Colonel na si Santi Mendoza. Si Mendoza ang nagsilbing whistleblower sa kaso at nagturo kina dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Roy Nagarma at dating NAPOLCOM Commissioner at retired Police General Edelberto Leonardo bilang mastermind sa krimen. Doon din binuking ni Mendoza ang kasangkapan ni Mariano sa pamamaslang. Si Mariano raw ang nag-hire ng hitman. Dahil dito, desidido ang kampo ni Mendoza at Mariano na mag-apply sa Witness Protection Program. Hindi nagbabago yung kanilang position that they will help the Barayuga family by applying as state witnesses kasama ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza para makatulong at magkaroon ng hustisya sa pagkamatay. Sa ngayon, nananatiling at large ang iba pang implicated sa krimen. Bumuo na rin ang tracker team ang PNP para sa pag-aresto sa mga dawit sa Barayuga slay case. September 6 nang umuwi sa bansa si Garma matapos ma-deny ang kanyang asylum bid sa Estados Unidos. Kinabukasan, agad itong lumipad pa Malaysia para makipagpulong umano sa ICC para sa kanyang pagtestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Stable na ang kondisyon ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy matapos isugod sa ospital noong September 11. Ayon sa BJMP, nahirapan huminga si Kibuloy at na-diagnose na may community-acquired pneumonia.
agad na nag-issue ng hospitalization order ang Pasig RTC matapos ma-report ang kanyang kondisyon. Under recovery na sa isang public hospital ang pastor na nahaharap sa patong-patong na kasong sexual abuse at human trafficking. Kung naging madali ang komunikasyon dahil sa digital age, naging madali rin para sa mga scammer na gawin ang kanilang mga modus. Kaya ang Quezon City LGU may workshop laban dito. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Marami ng biktima ng mga peking tawag at messages na nagpapanggap na kamag-anak at nanghihingi ng tulong. Kasama na rito ang cash at investment scams at ang laganap na fake news, disinformation at misinformation. Hindi nakaligtas dito kahit mismo si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Marami na raw FB pages na ginagamit ang kanyang pangalan at tanggapan para makapanloko. Lesson ko po sa inyong lahat, huwag po kayong maniwala kaagad sa balita kung hindi po galing sa official sources ng Quezon City Government. Okay po ba? Kung hindi po tayo sigurado sa source ng ating pong pinagkukuhanan ng balita. Huwag agad-agad po mag-share. Kaya sa Quezon City, sinimulan na ang community trainings kontra online scams. Dinisenyo ng Ateneo ang workshop-type training sa tulong ng Bayan Academy. More on developing resilient habits on frauds and scams. Dapat conversational or holistic. Mismong sarili nilang experiences on frauds and scams ang i-bring out ng mga facilitators natin. In this way, yung mga sarili nilang experiences, yun ho yung magiging discussions or lessons. Katulong ang Meta planong palawigin ng Bayan Academy ang kanilang workshop sa mga LGU sa lahat ng rehiyon na gagawin nila sa kanilang mga communities. Hindi rin kailangang mag-alala ng mga senior citizens ng mga not-so-techy at vulnerable sector dahil madali lamang unawain ang workshop at ang module. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel. Soon to open na ang bagong Antique Airport. Tampok dito ang pinalaking passenger terminal building na kayang mag-accommodate ng dagdag na higit 300 pasahero. Mas malawak na rin ang departure at arrival areas, pati ang check-in counters at restrooms. May mga pasilidad din ito para sa mga PWD at nursing at breastfeeding rooms. Plano ng Transportation Department na pasinayaan ang bagong paliparan bago matapos ang taon. Grupo ng mga Catholic School may mensahe sa mga dawit sa flood control scandal. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tila close to finish na ang karera ni NBA superstar LeBron James. Pero sa ngayon, excited na siyang maglaro sa kanyang 23rd season sa liga. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez.
Sinuntukan ni LeBron James sa mga usap-usapan na palalawigin pa niya ang kanyang career para sabayan ang ikalawang anak na si Bryce James. Kiit ng 41-year-old NBA all-time leading scorer. May sari-sariling timeline sila ng kanyang anak na kasalukuyang nagsisimula ng freshman season sa University of Arizona. I'm not sitting here. No, I'm not waiting on Bryce. He's his own young man now. Like, he's down in Tucson. We'll see what happens. Sa halip, nakatutok si James sa 23 season niya sa NBA. A historical mark that only King James reached in league history. Bukas na raw ang pintuan ng pagretiro pagkatapos ng season. Pero sa ngayon, importante raw ang pagtutulungan nila ni Luka Doncic upang maibalik ang Los Angeles Lakers sa tuktok ng NBA. Taglay ni James ang 4 na korona, 4 na MVP at 21 All-Star appearances. Pero fully motivated pa rin na patunayan ang sarili at itulak ang Lakers sa panibagong tagumpay. At habang ginagampanan ni Bronny James ang papel bilang backup point guard ng koponan, ipinagpapasalamat ni LeBron ang natatanging pagkakataon na makasama ang kanyang panganay sa team. Para naman kay Bryce, malinaw sa ngayon na hindi na siya hihintayin ng amang si LeBron sa numero 1 basketball league sa mundo. Para sa Agenda, Sus Valdez, Billionaire News Channel. Pambato ng Mercedes-Benz Philippines ang best-selling model nito na GLE SUV sa kabila ng unpredictable car sales sa bansa. At sa gitna ng pabago-bagong merkado, umarangkada na rin ang plug-in hybrid version nito sa local market. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Erratic. Ganyan ilarawan ng Mercedes-Benz Philippines ang bentahan ng mga sasakyan sa bansa sa mga nakalipas na taon. Ayon sa AVP for Product Planning and Training nito na si Benjamin Bautista, hindi lamang ito issue sa premium segment. Roller coaster din ang takbo sa mass market. Nagsimula yan noong pandemic. Bumangon noong 2024 pero sa katapusan ng taon, muling bumaba lalo na para sa luxury vehicles. Gayunpaman, optimistic pa rin ang kumpanya. We're having this downtrend, but then again, really hopeful that next year will be a brighter future for all of us in the luxury segment and also the total industry mass market. Sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, steady ang car sales so far this year. Kaya naman ang Inchcape Philippines, ang distributor ng Mercedes-Benz at iba pang luxury brands, nakafocus sa pagdadala ng smarter vehicles at world-class service sa mga customer nito. Ang kanilang latest release, ang plug-in hybrid version ng GLE SUV na nagpapakita raw ng kanilang commitment sa innovation at sustainability. Ibinahagi ni Maricar Parco, General Manager ng Mercedes-Benz PH, na nananatiling bestseller ang GLE, na may higit 1/3 ng total year-to-date sales nila. Inaasahang magpapatuloy pa yan sa pagdating ng bagong version nito. It's a smart, sustainable solution that meets the needs of today's modern driver without sacrificing the performance, safety, and luxury that defines Mercedes-Benz. Sa Drivers of Change study ng Inchcape, lumabas na 7 sa 10 tao sa Asia Pacific ang nagsasabing hindi nila kayang mabuhay ng walang sasakyan. Higit 8 sa 10 naman ang positibo ang tingin sa New Energy Vehicles o NEVs. Sa Pilipinas, 75% ng respondents ang nagsabing mas lalong mahalaga ang magkaroon ng sariling sasakyan sa nakalipas na 2 taon dahil nagbibigay ito ng better job access at personal mobility. Dahil sa resulta ng pag-aaral, sinabi ng Inchcape na ang goal nila ay mapadali ang car ownership para sa mga Pilipino. Pangatlo na ang GLE sa mga plug-in hybrid models sa local lineup ng Mercedes-Benz. Habang maraming mga bansa ang nagtra-transition sa electric mobility, sinabi ni Inchcape Philippines Country Head Alex Yap na sa Pilipinas, ang full shift ay nakadepende pa rin sa market conditions, customer adoption at government policies. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Galit na rin ang isang grupo ng Catholic educators sa malalang korupsyon sa infra projects ng gobyerno.
Dismayado sila sa ilang opisyal ng bansa, lalo na yung galing sa mga Catholic school. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nakakaya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you. Yan ang mensahe ng Catholic Educators Association of the Philippines sa mga politiko at organisasyong pinangalanan sa flood control scandal. Ayon kay CAP President Father Karel San Juan, mas lalo lamang daw nitong pinapakita na dapat lang napanatilihing itinuturo ang good manners at right conduct sa mga eskwelahan. Fight for integrity in whatever profession you have chosen in your lives and fight for truth. Rekindle your spirit, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice, and social transformation. Ani Siap, isa daw ito sa mga dahilan kung bakit nakisama sila sa trillion peso march sa EDSA. At pagtitiyak ng grupo, patuloy raw nilang titiyaking titindig ang mga eskwelahan at mga mag-aaral para sa integridad at katotohanan sa gobyerno. Government-private partnerships naman ang nakikita ngayong solusyon ng grupo sa mga isyong hinaharap ng private educational institutions. Ayon sa grupo, pangunahin nilang kailangan ngayon ay matulungan na makapag-adjust ang tuition fees ang mga eskwelahan. Pagtitiyak nila, dadaan naman daw sa konsultasyon sa mga magulang at rasonable ang gagawing pagtaas ng matrikula. We face, among many things, mandated salary increases, rising compliance costs, and the need to invest in technology and facilities. If tuition is capped only by inflation, schools will be forced to cut corners or worse, shut down. We call for a more flexible framework. Ayon pa sa grupo, hindi pa rin daw sila nakakabawi sa ibinaba ng enrollment noong pandemya. Noong 2019, nag-peak sa 4.3 million ang enrollees sa mga private Catholic schools at bumaba ito sa 1.4 million noong 2021 to 2022. Nitong 2023 to 2024, umabot naman ng 2.2 million ang mga nakapag-aral na estudyante, bunsod ng mga voucher na ipinamimigay ng gobyerno, lalo na sa senior high schools. Bagay na sana raw ay dagdagan pa ang pondo. Naniniwala din ng grupo na kailangang pondohan rin ng gobyerno ang mga private school upang matapatan din nila ang public schools pagdating sa swelduhan. Ayon kasi sa grupo, umaabot ng 30 to 76,000 pesos kada buwan depende sa level ang sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Bagay na hirap daw silang tapatan. Bukas din daw sila sa pakikipagtulungan naman sa ibang private sector partners para mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. After 19 years of marriage, hiwalay na sina country music star Keith Urban at Oscar-winning actress Nicole Kidman. Ayon sa TMZ, the two have been living apart since early summer. And no word yet as to why they split, but Nicole has been fighting umano to save their marriage. Nag-meet sina Keith and Nicole at a Hollywood event back in 2005. They married the following year and have 2 teenage daughters. They were long seen as one of Hollywood's most enduring power couples. The rift intensifies sa pagitan ni Harry Potter author J.K. Rowling at actress Emma Watson. In a long post sa X, Rowling called Watson ignorant sa kanyang transgender rights views. She also accused Watson of, quote, pouring more petrol on the flames. Hindi na nakaligtas ang actor na si Daniel Radcliffe. Rowling claimed both Harry Potter stars have continued to assume the role of de facto spokespeople for the world she created. The comments come after Watson said that she still loved and treasured the author sa kabila ng kanilang differences. Both she and Radcliffe have distanced themselves from Rowling when the author spoke out against trans activism. Pia Wurtzbach-Johnsy muling rumampa sa Paris Fashion Week. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinangunahan ni Senador Mark Villar ang investigasyon sa mga DPWH official. Pero paano matitiyak ang accountability kung posibleng dawit din dito ang kanyang pamilya mismo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Base sa nauna ng ulat ng Bilyonaryo News Channel, lumabas na ang pinsan ni Senator Mark Villar na si Carlo Aguilar, ang owner ng I&E Construction Corporation, na nakakuha ng halos 8 billion ng mga proyekto simula 2016. Karamihan ay nasa Las Piñas at Cavite. Umaabot naman sa 18 billion ang napunta sa mga kumpanyang konektado sa mga Villar at Aguilar nung siya pa ay kalihim ng DPWH. Ngayong araw, si Villar mismo ang namuno sa Senate Public Works Committee hearing at nag-iimbestiga sa mga opisyal ng DPWH. Sa pagdinig, kinumpirma ng ahensya na tuloy-tuloy at existing ang flood control master plan na nasasakop ang 18 major river basins ng bansa. Ginagamit nito ang river system approach para makontrol ang pagdaloy ng tubig. So all these are lodged, naka-lodge naman to sa Unified Project Management Office? Yes, Mr. Chair. Until now, they're all lodged. So ano lang, tuloy-tuloy naman yung master plan project. Yes, Mr. Chair. Walang tigil naman yan. Okay. So, because I remember that between different administrations, so that has been continuous. The master plan for, just to clarify, the master plan for flood control has been continuing and continues till today. Yes, Mr. Chair. Yes. Lumitaw ang issue matapos sa mga report na wala umanong na-turn over na 351 billion flood control master plan kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sabi ng dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa Bilyonaryo News Channel na kumpleto ito sa panahon ni Pinoy pero hindi na ipagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon. Idinagdag pa noon ni Palace Press Officer Claire Castro na wala ring natanggap na turnover si Bonoan mula kay Villar na naglingkod bilang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021. Pero sa pagdinig, ipinunto ng DPWH na nagpatuloy ang mga proyekto. May mga na-inaugurate nung nakaraang taon at may nakatakdang inauguration uli sa 2026. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon si Villar sa mga issue ng mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Matapos ang kalahating taong renovation, bukas na muli ang Philippine International Convention Center o PICC. Mapapansin ang maaliwalas na ambience matapos i-restore ang drop lights, malinis ang concrete walls at ma-refurbish ang Nara ply flooring at dingding nito. Isa sa highlights ng renovation, ang bagong itsura ng courtyard kung saan inilipat ang apex sculptures na dating nasa front lawn ng main lobby. Ang dating makulay nitong sahig, binago rin batay sa brutalist style ng arkitekto nitong si national artist Leandro Locsin. Mayroong higit 100 artworks ang PICC kasama ang mural ni national artist Jose Hoya. Parte ang renovation sa paghahanda sa 50th anniversary ng PICC at sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Convention sa susunod na taon. Another win para kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Wagi si Ayala kontra Katarzyna Kawa ng Poland sa opening match ng Suzhou WTA 125. Ang score 6-3, 3-6, 7-5. Naantala ang laban ng 2 oras nitong Martes dahil sa buhos ng ulan. Pasok na si Ayala sa round of 16 kung saan sunod niyang makakatunggali ang Belgian player na si Greet Minin. Ito ang ikalawang sunod na torneo ni Ayala sa China matapos ang kanyang semifinals finish sa Tsingshan Open noong nakaraang linggo. Queen P does it again. Slay na naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach-Johnsy sa opening day ng Paris Fashion Week. With her stunning red gown, muling rumampa ang Pinay beauty queen sa show ng L'Oreal Paris. Anya, it felt so empowering and it's a real honor to walk alongside women from all over the world and carry the Philippines with her.
Also among those who walked the runway, sina Heidi Klum, Cara Delevingne, Kendall Jenner at Viola Davis. Wurzbach made history last year as the first Filipina to walk in the brand's annual fashion show. And here at home, bibida rin ang Filipino creativity and culture sa darating na Manila Fashion Week. Here's a peek. From its early days as BYS Fashion Week, nagbabalik ang most talked about style celebration ng bansa with a bold new identity. Happening on October 16 to 19 at SM Aura in Bonifacio Global City, Manila Fashion Week promises dazzling presentations, a star-studded guest list, and a showcase of Filipino creativity at its finest. When you talk about fashion, I think the first thing that people all over the world would probably Google would be the fashion week of a country. In the past, there was nothing because we didn't have it yet. So that's really what brought about this whole thing. Like, it was me, parang, we need this. If no one else is doing it, and, if I'm given the platform to do it, then I'll do it. But it's not just about what's on the runway. Manila Fashion Week is making a statement, celebrating Filipino talent and weaving in proudly homegrown fabrics in partnership with DOST PTRI. We started this partnership with DOST PTRI, which is the Philippine Textile Research Institute. Basically because, I wanted the designers to push for Filipino fabrics because if it's made by a Filipino, then it's Filipino. But if we can use homegrown fabrics that we developed ourselves, then that's like a plus. Partnering with them, it just adds like a layer of uniqueness to Manila Fashion Week compared to other fashion weeks all over the world. With designers, celebrities, and influencers all set to gather under one roof, hindi lang basta show ang Manila Fashion Week. It's a cultural event celebrating Filipino artistry, creativity, and star power on a global stage. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Wow, 86 days before Christmas. Grabe. At kawawa ang mga high-end brands. Sabi mo nga. Because... Kwento mo. Wala nang namimili. Maraming mga restaurant ang hindi na pinupuntahan. Hindi ba? Cork also registered a huge drop in sales, di ba? Kung low demand, dapat bagsak presyo. Dapat bagsak presyo. Mag-sale sila. Oo nga, Ayun, sa bagay. pupunta tayo. Pero kahit ano pa man ang nangyayari sa politika. Pagkakataon na natin. Pagkakataon na. Baka makabili tayo ng Louis Vuitton. Louis Vuitton lang. Oo. Pero ano man ang mangyari, tuloy pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Yeah. And I would recommend, ngayon na kayo mamili. Kasi makakamura kayo pag napag-isipang mabuti. Yeah. Yung hindi nagmamadali, ano? Ikaw kasi palagi kang planado, tas magaling yan mag-wrap. I try. Ng mga regalo. Yes. Siya mismo. Ako mismo, handwritten cards. Ganon. Yes, I love doing that. Excited na ako, makatanggap ako. Expecting na ako. Oo. Pinaglihi ako ng nanay ko kay Martha Stewart. Kaya, tignan natin kung ano ang mangyayari. Excited. Excited kami sa regalo mo. Ako rin, excited sa regalo niyong dalawa. Kayong tatlo, Monique. Ano na lang, libre na lang. Ako lunch. Ako, Pwede rin lunch, merienda. dinner. Merienda. Correct. Hey, nga pala, bago tayo magtapos, may pinakita si Pinky na magandang litrato, hindi ba? Hindi natin pwede sabihin. Magandang litrato ni Erica. Oo, yung magandang, ninenervyos ka na naman. Ikaw talaga. Nakakatakot ka katabi. Oo, hindi. Hi, Erica. Si Erica Christensen. Lee, who's now very pregnant. Yes. Congratulations and mag-iingat ka, Erica. Take care of yourself. Yeah, beautiful pregnant person. And you will kind to your enjoy husband. Christmas. Yun po, ilang days? 86. 86 days na lang before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.